nag-fall short. Inamin niya lahat, hindi siya nag-hold back. Actually po, si King David talaga yung, yung kumanta ng dun sa Golden. Yung, ano ba yun? Wait lang, sore throat ako eh. So, siya talaga yung kumanta nun eh. So, unang bagay, for us to aim, the bullseye again, acknowledge the missed target. Kaya nga tanong sa atin, bakit? Bakit natin kailangan i-acknowledge na nagkamali tayo? Alam na natin to, sa pag-amin may puhunan. Sa pag-amin may paglaya. Diba? Sa pag-amin may paglaya. Bakit? It is a confession of guilt. Sabi po sa Psalms 32 verse 5, I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave me. Forgive the iniquity of my sin. Na sinasabi, umamin lang ako sa iyo, anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad lahat ang aking mga kasalanan. Kaya po sabi niya nung Psalms, nung hindi pa siya umaamin, basahin ko lang po, noong hindi pa ako, di ko pa pinagtatapat ang aking kasalanan. Buong araw akong nanlulumo at nanghihina. Tingnan mo yung katawan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Nanlulumo ba yan? Nanghihina ba yan? O baka may hindi inaamin yan. Diba? Nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Sabi niya pa dito, araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ganun niya describe yung araw, mga oras na hindi pa siya umaamin. Pero kapatid, highlight natin, nung umamin siya sa Panginoon, may offer na kapatawaran ang Diyos sa kanya. Pati tandaan natin, may offer na kapatawaran ang Diyos sa taong umaamin. Mahirap umamin, tama po. Diba mahirap umamin? Sige nga sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Umamin ka na. Umamin na tayo. Sabi niya siguro, mahirap ate, baka kasi pag umamin ako, lumayo siya. Ay, iba yan. Iba na yan. Diba? Bakit nahirapan tayo umamin? Minsan may pride. Bakit ako magsusorry? Hindi naman ako may kasalanan. Bakit ako magsusorry? Hindi naman ako yung may kasalanan. Tsaka yung may kasalanan. Diba? Kapatid, ang pride, inuulam yan. Nagets niyo po ba? Yung pride, inuulam. Masarap po yan. Sausahan natin sa ketchup, kaya sa gravy. Sino dito mamaya, lilibre niya ako. Diba? Ang pride, inuulam. Hindi yan inuugali. Kung ayaw niya naman pong ulamin, ibabad natin. Maglaba po tayo. Yun o, diba? Smooth. Sana naman may ano. Diba? Minsan, kasi sa tao, minsan kung sino pa yung mali, siya pa yung galit. Tingnan mo yung katabi mo, galit ba yan? Hindi siya yan, hindi siya yan. Diba? Minsan kasi kung sino pa yung mali, siya pa yung galit. Pero, itong si King David, pwede niya naman, papatay kita, sabi niya sana kay Nathan. Hindi, diba? Hindi niya naman ginawa. Ang ginawa niya, oo, nagkasala ko sa Panginoon. Kaya po sabi kasi sa Proverbs 28 verse 13, anyone who hides their sins doesn't succeed. But anyone who admits their sins and gives them up finds mercy. Kapatid, kapag umamin tayo, may mercy ang Panginoon. Papatawarin niya tayo. Ang lahat ng nagtatago ng kasalanan, hindi magtatagumpay. Tandaan po natin, ang sin is never private. Matago mo man ito, wala mang makaalam nito. Kapatid, paalala ko lang, alam ni Lord yan. Maitago mo man, gaano ka man kagaling magtago, alam ni Lord yan. Ang kasalanan, hindi lang ikaw yung naaapektuhan. Tama po ba? Ang kasalanan, naaapektuhan yung relasyon mo sa Diyos, relasyon mo sa ibang tao. Kaya minsan distant ka, alam niya na yata yung ginagawa ko. Diba? Distant ka sa ibang tao, yung mga nasa paligid mo, at pati sa church. Kaya nga sabihin mo ulit sa katabi mo, acknowledge your miss. Acknowledge natin yung mga na-miss natin. Kaya sabi pa po ni King David, against you, you only have I sinned. Sabi niya pa dyan, and done, tama ba? Ayan. Ulitin natin, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment.
na hindi po sinasabi ni King David na, kay Lord lang ako nagkasala. Hindi ako nagkasala kay Uriah, kay Bathsheba, sa mga taong nasasakupan ko. Hindi yun yung sinasabi niya dito. Ang sinasabi niya, ina-acknowledge na nagkasala siya sa Diyos. Nung nalaman niya, naging mas malinaw sa kanya na sa Lord ako pinaka nagkasala. Naging malinaw sa kanya kung kanino siya una at pinaka nagkasala. Kapatid, gusto kong sabihin sa atin, bago ka pa magkasala sa ibang tao, nauna ka nang nagkasala sa Diyos. Bago ka pa man magkasala dyan sa katabi mo, bago mo pa man yan masaktan, una mo nang nagawan ng pagkakasala ang Panginoon. Na kanina pa sinasabi sa atin, every mismark is failure toward God, fall short of His glory. Kaya sinasabi ni sabi ni King David, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Na sinasabi, makasalanan talaga tayo, may kasalanan talaga tayo by what we do. Kung ano yung nagawa natin, nakakasala tayo, and by who we are. Kasi sinabi niya doon, from that time, my mother conceived me. Pero kapatid, makasalanan tayo, may kasalanan tayo, may na-miss tayong mark. Pero when we acknowledge that we often miss the mark, doon lang tayo matutulungan ng Panginoon. Amen po. Alam mo kapatid, hinihintay ka lang ng Lord. Hinihintay ka lang ng Lord na umamin. Ang pag-amin daw kasi parang sugat na kapag sa simula masakit, pero kapag tumagal na, di ba? Pinilit mong aminin, umamin ka, dun lang gagaling. Kaya nga sabi ni King David sa verse natin, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Huwag kang magturo, di ba? Kasalanan mo, aminin mo. For us to aim the target, we must acknowledge that we miss it. Kaya nga po kapag lalapit tayo sa Lord, be specific, sabihin mo specific. Ba maging specific tayo, lalapit tayo sa Lord. Lord, nakasala ako, tapos sasabihin mo, Lord, patawad, pagkat ako'y makasalanan. Makasalanan nila lang. Ganun yung prayer mo. Na sinasabi mo na, Lord, makasalanan ako, patawarin mo. Diba? Sinasabi sa atin kapag nagkasala ka, alam mo, nakasalanan yan. Kaya wag mong i-generalize. Tama po ba? Ang totoong ina-acknowledge ang mali niya, dapat alam niya kung ano yung mali niyang nagawa. Ang pangat naman po kasi, sorry pero hindi mo alam yung reason kung bakit ka nagsasorry. Ang tawag po natin doon, mema lang. Diba? Mema, nasabi lang na nagsorry. Na may mga, pa tayo, Lord, patawad po sa mga kasalanan kong hindi sinasadya. Kapatid, wala pong kasalanan na aksidente. If you are telling me, hindi ko alam na kasalanan yan, ate, hindi ko alam na kasalanan pala yun. Sure ako, bago mo pa man yan gawin, sasabihin na ni Lord yan. Kaya walang aksidenteng kasalanan. Paamin tayo sa Lord, maging specific tayo sa Panginoon. Ano pa? Mag-confess tayo sa Lord araw-araw. Diba? Wag lang yung pipiliin siya sa araw-araw. Diba? Umamin ka rin sa Panginoon araw-araw at gabi-gabi. Ba? Everyday, mag-reflect ka, Lord, ano naman kaya yung na-miss ko today? Ano naman kaya yung target na na-miss ko ngayon? Ano naman kaya yung pinapagawa mo sa akin na hindi ko nagawa? Mag-confess tayo sa Lord. And lastly, kung may inamin ka sa Lord, kailangan mo ng kasama, accountability partner. Diba? Yun yung magpa-pray sa'yo, mag-guide sa'yo. Diba? Unang bagay po, for us to hit the bullseye, una po, acknowledge that we miss the target. Pangalawa na po ako, una po, acknowledge. Pangalawa na po, sabi po dyan, immerse in grace. Immerse in grace. Sabi sa verse natin, Psalms 51:10-12, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Pag sinabi po natin immerse in grace, ibig sabihin to fully embrace the favor, diba? Unmerited favor ng Lord, spiritual transformation, dapat may nagbabago sa atin, may cleansing at bagong buhay kasama ang Panginoon. Diba? Dapat we are living by God's grace. Kung yung una po sabi sa atin, nagkamali ka, you missed the mark, you missed the target. Pangalawa, para ma-aim ulit natin yung bullseye, dapat
lumubog, magpabalot tayo sa grasya ng Panginoon. Amen po ba? Diba? Kaya nga po importante na acknowledge muna natin, aminin muna natin kasi doon natin mai-experience yung grasya ng Panginoon na sinasabi sa atin, okay, sin, diba? Yan yung missing the mark, alam na natin yan. At yung sin na yan, yung nagbablock sa atin, sa awareness natin, sa grasya ng Panginoon. Pag punong-puno ka ng kasalanan, hindi ka makalapit sa Lord, tama po ba? Meron kang parang nagigilty ka, nahihiya ka. Kaya nga po, itong si King David, ang prayer niya agad, okay, nagkasala ko. Sabi niya pa lang, verse 1, have mercy on me, O God. Humingi agad siya ng mercy, pero hindi dahil sa sarili niyang kakayahan, in-acknowledge na, Lord, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, sinabi niya doon. Pag sinabi kasi natin steadfast love, ang Hebrew word nito ay kesed, sabihin natin. Kesed. Ba? Ibig sabihin, loving mercy. Yung iba parang naghihintay na ng joke. Wala. Diba? Kesed or loving mercy. Na sinasabi, ito yung love ng Lord sa atin. Loyal, faithful, at unchanging love. At pag sinabi naman nating mercy, meron tong Hebrew word na rakam. Sabihin natin, rakam. Ibig sabihin, compassion and tender love. Na sinasabi sa atin, yung pagiging compassionate ng Panginoon. Dahil doon, kaya kanyang patawarin sa lahat ng kasalanan mo. Ibig sabihin, itong si King David, alam niya na steadfast, love ng Panginoon, mercy, ay yung grace ng Lord. Pag pinagsama yung steadfast love at mercy, ibig sabihin nun, grasya ng Panginoon. Na hindi to nakabase kung sino siya. Hindi to nakabase sa achievement niya. Uy, ang dami ko na pagtagumpayan na gera, na laban. Hindi to about sa pagiging king niya or kilala siya bilang a man after God's own heart. Hindi yun nakabase doon. Nakabase yon sa steadfast love, sa mercy ng Panginoon. Kung babalikan po natin yung tagpo sa 2 Samuel 12:13, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Pero may kadugtong po yun. Sabi ni Nathan, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Sabihin natin, the Lord has taken away your sin. Sinabi yun ng Panginoon kay King David. Kung titingnan natin maigi, deserve ni King David mamatay dahil sa kasalanan niya. Diba ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi ng Lord sa kanya, hindi ka mamamatay. Pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Ang tanong sa atin, unfair ba si Lord? Unjust ba siya? May favoritism ba siya? Maisip natin, bakit si King David? Pinatawad, hindi siya hinayaang maparusahan. Kapatid, yun talaga ang ibig sabihin ng God's grace. Amen po. Diba tayo din naman diba? Nagkasala din tayo, dapat pala namatay din tayo. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, nandito tayong lahat. Amen po. Dahil lang lahat sa grasya ng Panginoon. So, ang tanong, paano ba natin tatamaan muli yung target? Immerse in grace. Sabihin natin, immerse. Na hindi mo lang basta malaman, ay, nagkamali ako, natapos na doon. Dapat maranasan mo din. Ito yung prayer ni King David. Isa-isahin natin, 3 lang to. Sabi niya dyan, Psalms 51 verse 7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than the snow. So, unang bagay po, meron tayong tinatawag na cleansing grace ng Lord. Balilinisin tayo ng Panginoon. Yung hyssop po, ginagamit yan for purification. More on sa ritual, ginagawa ng mga priest, deep spiritual, na sinasabi, ito yung spiritual na purification. Yung wash naman po, yung parang naglalaba, okay, nalilinis, na kapag ang kasalanan daw kasi parang mancha, na kapag kahit na iniwan mo na may naiiwan pa din na stain. At yun yung pinapaalis niya sa Panginoon. Lord, wash me and I will be whiter than the snow. So una po, cleansing grace ng Lord. Pangalawa, meron sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So meron din pong renewing na sinasabi diyan, God transforms the heart. Hindi lang po niya lilinisin, ta-transform niya rin sa puso na gustong i-honor ang Panginoon. Diba? Meron yung na Greek word na kadash. Ibig sabihin renew. Ano pa, restore to me?
Meron din yan, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit. Diba? Meron din grace ang Lord na nagre-restore. Merong binabalik na joy sa atin. Nawala to noon, nung nagkasala, pero ibabalik ng Panginoon. So itong mga bagay na to, ito yung nagpapakita na marami, malawak ang grasya ng Panginoon. Itong grasya ng Lord, willing siyang ibigay ito sa atin, willing niyang iparanas ang grasya na sa atin. Hindi lang to para lang mapatawad ka sa kasalanan, gusto niya na rin na maranasan yung grasya mo. Pero take note kapatid, ang tunay na makakaranas lang nito ay yung umaamin at tumatalikod sa mali. You cannot aim correctly kapag meron kang shame, may guilt ka. Pero yung grasya ng Lord, yun yung magre-reset ng position mo. Okay, target ulit natin yan. Gawin ulit natin yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka makakatakas sa grace ng Lord. Tanong niyo po sa akin, bakit? Bakit? Kasi namatay na si Jesus para sa atin. Yun yung grasya niya. Hindi mo pa siya kilala, makasalanan ka pa, hindi mo pa siya tinatanggap, namatay na siya para sa atin. Pero, hindi, ang kaaway, hindi siya KJ, ayaw niya na bumalik ka sa Lord, ayaw niyang maranasan mo yung grasya ng Lord. Ang gagawin niya, i-condemn ka niya, sasabihin niya, uy, hindi ka karapat-dapat dyan. Yung kasalanan mo, hindi yan napapatawad, wag na, sayang lang effort mo. Kaya ang mangyari sa'yo, mapupuno ka ng guilt, ng shame. Pero kapatid, the Lord is telling to you today, immerse in His grace. Kaya ka niyang linisin, baguhin, at i-restore. Amen po ba? So, nakakadalawa na po tayo. Una po, acknowledge. Pangalawa, immerse. Pangatlo na po ako, and last, multiply in impact. Sabihin natin, multiply. Sabi sa verse natin, then I will teach transgressors your ways, and the sinners will return to you. Sabihin natin, impact. Parang inaantok na yung katabi mo, sabihin mo, impact. Okay, huwag nating lagyan ng O sa dulo. Impact. Okay na pag sinabi natin, multiply in impact, ibig sabihin, i-extend mo yung naranasan mong grace. Multiply in impact means to extend grace, what you have experienced to others. Sino dito naranasan niya ang grasya ng Lord? Dapat i-extend natin yan. Yun yung sinasabi dito. Sino dito, tataas niya yung kamay niya pag favorite niya yung math? Wala. Kanina pa ka mo, si Walawag. Ayaw natin ng math. Di ba sa math, kapag ang isang number, any number, i-multiply mo sa 1, ang sagot, the number itself. 1 times 1, 1 times 2, very good, children. Diba, ganun. Kung ano yung minultiply mo sa kanya, yun din yung sagot. At kapag sa 0 naman, ang sagot ay 0. Bakit ko po natanong? Wala lang. Tinatas ko lang kayo. Hindi. Kaya ko natanong yan, kapatid, ganun kasi yung walang impact. Walang nangyari, walang naidadagdag. Sabihin mo sa katabi mo, wag lang puro audience impact. Wag lang tayong puro audience impact. Palakpak lang. Itong si King David, from a man na confront sa kanyang kasalanan, di ba? Tinago niya muna, umamin, pinalaya. At ang nangyari, grabe yung desire niya. Di ba? From missing the mark, from miss to mission. Okay, Lord, nagkasala ako. He missed the mark, but then, ang target niya, yung mga nakamiss din ng mark. Sabi mo, wow. Di ba, wow. Di ba naranasan niya yun? After niyang ma-restore, malinis, ma-renew, ang desire niya na, sabi doon, to teach those person na nakaranas din ng pinagdaanan niya. Hindi niya lang gusto ng kapatawaran para makabalik sa Lord. Hindi niya lang gusto na mapatawad. Gusto niya maging instrumento siya na makabalik din ang iba. Mapatawad din sila sa kanilang pagkakasala. Kaya nga po, kapag nagkasala tayo, binago tayo ng Lord, huwag tayong mahiya. Tama po ba? Huwag tayong mahiya na ibahagi ito. Yung hiya daw po, sa kabayan lang yan. Tama po ba? Diba, yung hiya daw para lang yan sa kabayo. Diba, tao naman yan, katabi mo eh. Huwag tayong mahiya. Kung naranasan mo ang kabutihan ng Lord, ipagkalat mo. Ate, paano? Una, share your story. Share your story. Yung testimony mo kung paano ka binago ng Lord.
Lahat po tayo binago ng Lord, tama po? Lahat tayo binago at binabago ng Lord. Kaya ibahagi mo yan. Pangalawa, serve others with all your heart. Pag sinabi natin with all your heart, hindi yung yung ano ba yan, nakakainis pa ulit-ulit. Diba dapat may patience? Nakapara ka daw nag-guide ng isang bulag na tao. Diba? Pag nag-guide ka ng isang bulag, talaga, may patience ka talaga. Kasi alam mo na, hindi siya nakakita. Dapat ganun daw tayo mag-serve sa iba. And last po, send encouragement. Sabihin mo encouragement. Diba? Dapat from time to time, nag-encourage ka ng iba. Diba? Maraming tao po naging successful dahil sa encouragement. Ako po, kaya ako nandito ngayon, dahil lang din po sa encouragement. May mga pagkakataon kasi talaga na mapanghinaan tayo. Diba? Gusto nating tumigil. Pero kapag may nag-encourage sa atin, parang may boost, something na, okay, gagawin ko ulit. Laban ulit. Tama po ba? Kapatid, di dito natapos yung kwento niya. Di dito natapos na nagkasala ako. The end. Nung nalaman niya, he acknowledged the miss, he immersed himself into God's grace. Ang ginawa niya, gusto niya din na iparanas to sa iba. Kapatid, ito talaga yung goal natin, ang maipakilala si Lord sa pamamagitan ng buhay natin. Amen po ba? Yun talaga yung bullseye, yun dapat yung ginagawa natin. Nakakita na po ba kayo ng ilog? Sino dito nakakita na ng ilog? Amen, lahat po tayo nakakita na ng ilog. So, ang gagawin po natin, try nating maghagis ng bato. Di ba po, pag naghagis tayo ng bato, magkakaroon ng bato yung ilog. Magkakaroon ng bilog-bilog, di ba? Pag hagis nyo dyan, magkakaroon ng bilog-bilog. Yung parang gano'n sa bullseye, di ba? May bilog-bilog. Ang tawag po doon, ripple effect. Ripple effect. Kayo na lang po bahala sa spelling. Ripple effect. Pag nakita natin yun, isang magandang reminder to sa atin na meron tayong hawak na bato. Diba? Meron tayong hawak na bato, pero pag yung bato na yan, nanatili lang yan sa kamay natin, hindi natin binato sa tubig, walang mangyayari. Pero kapag nirelease natin yung bato na yan, pag na-reach niya yung water, may ripple effect. May nagmumultiply na impact. Kapatid, ang gusto ko lang pong sabihin sa atin, huwag nating sayangin yung testimony na ginawa na ni Lord sa buhay mo. Huwag nating sayangin, binago ka ng Lord, ibahagi mo. Kaya nga po last week, diba, pinag-usapan na natin, dapat nagpapaset tayo ng isip, ng puso, ng identity natin sa Panginoon. Kasi doon lang natin magagawa to, yung multiply in impact. So, ayan po, mag-end po ako sa isang testimony. Ayan, mag-end po ako sa isang testimony. Okay lang po ba nung simula high school po ako? Simula high school po ako yung testimony ko. So ito po, hindi po siya kasama sa ko. Pero kaninang umaga, habang nag-worship po kasi, nangusap talaga si Lord. Sabi ko, naiya ako, Lord. Wag to. Yan. So ayun po, habang nag-worship, ito po yung malinaw na sinabi ng Lord, mag-testimony ka. So itong testimony ko po, regarding po to sa pera. May po kasi ako nangangailangan po. Joke lang. Ang testimony ko po, nahiya po talaga akong aminin sa lahat, sa inyo. Yan, kasi naka-online din tayo. Nahiya po ako sabihin na isa talaga akong anak ng CEO. Hindi po. Ayan. Hindi po to alam nila, pastor. Hindi ko pa po to nasabi. Ngayon ko pa lang po to isi-share. Kasi nga, nahihiya nga ako. Kaya pilitin niya na muna ako pala. Joke lang. Pero ayan, sige, parang OT na yata ako. So high school po ako noon, pasaway po ako. High school ako, pasaway ako. Ako yung student na pumapasok para sa baon. Kaway-kaway sa mga kaklase ko dyan. Pumapasok para sa baon. At dumating po yung time na gusto kong makisabay sa mga C-mates ko. Alam niyo po ba yung C-mates? Classmates. Mga ka-age ko dyan, alam nila yan. Diba, medyo sila, may kaya. Diba, medyo malaki yung baon nila. Kaya ako din, parang, kailangan ko din yan. Gusto kong makasabay. Gusto ko na, kung ano yung meron sila, meron din ako. Kaya nga po ang ginagawa ko, ako po yung estudyante na puro hingi ng babayaran. May babayaran kami. Project, ganito, ganyan. Pero, di ba, hindi naman po pwede na paulit-ulit.
yun yung reason mo. Nasabi ko na po yata lahat ng subject namin, yung iba gawa-gawa ko na may babayaran kami project sa ganito. Ha? Babayaran na naman yun. Umabot po ako sa point na gano'n. At dahil po doon, dumating po ang pagkakataon na nangupit po ako. Nangungupit po ako kay mama, yan. And para lang mapatunayan ko na, oy, kaya ko yan. Kaya ko yung mga binibili nyo. Para makapag-computer ako. Uso po kasi yun, yung farm bill. yun po yung ginagawa ko. Tapos eventually po, hindi na lang po ako nangungupit. Nagnanakaw na po ako. So, anong nangyari po? Hindi ako na po ako. Nahuli na po ako ni mama. Pero ang ginawa ko po, hindi pa rin ako umamin. So, ang ginawa ko po kasi, kinuha ko po yung wallet ng kapatid ko. Ayan, wala siya ulit. So, kinuha ko yung wallet niya. Hindi lang po ako nangupit, Kinuha ko na po yung buong wallet. Siyempre, para walang ebidensya. Diba? So, kinuha ko na yung buong wallet niya. Tapos, yun yung pinanggastos ko. Pero sabi ni mama pag uwi ko, bayaran mo yung pera ng kapatid mo. Kinuha mo yung wallet niya. Hindi sabi ko pa, nakita niya sa bag mo. Sabi ko, ay, hindi ko talaga to pwedeng i-pursue, hindi ako magaling. So, nahuli pa rin po ako, may ebidensya pa rin nasa bag ko. Pero hanggang ngayon naibalik ko po yung wallet, pero hindi ko na po nabayaran. Kanina naalala niya, sinisingil niya po ako. Naalala niya, hindi niya na naalala niya tuloy. Sisingil niya ako. Pero, para to make the long story short, naging ganun po ako na estudyante nung hindi ko pa kilala si Lord. Kaya po may mga pagkakataon na kahit hindi po talaga ako yung nanguha, alam ni Lord, hindi po talaga ako yun. Ako yung sinisisi. Hindi nga ako. May nagsabi pa po sa akin, wala naman talagang umamin sa kasalanan niya. So, sinisi nila ako, hindi talaga. Kaya po, yun po yung naging reason kung bakit lumayo yung loob ko sa amin. Hindi ako umuwi, ganyan. Tapos po, nabuhay pa akong gano'n. Not until nakilala ko si Lord. Ako din po mismo, umabot ako sa point na wala na akong tiwala sa sarili ko. Pag pera matters, money matters, ay, hindi po ako pwede dyan. Hindi ako magaling dyan. Pero you know what po, salamat sa Lord kasi nakilala ko siya, pinalaya niya ako doon. Simula noon, nung makalala ko si Lord, masasabi ko na inayos niya talaga ako doon. Doon niya ako pinalaya, inayos, binago. Kapatid, this time, magkakaroon po tayo ng evaluation. Sana pag-usapan natin. Hindi ko po alam kung ano ba yung bagay na na-miss nyo before na mga hindi nyo nagawa, na pinapagawa ng Lord sa atin. Pero kapatid, nawa sa buhay ni King David, diba, makita natin yung lesson na hindi natapos yung kwento niya sa isang pagkakamali. Doon nagsimula, nagkamali siya, bumalik, at itinama yung target. Ang ganda po ng tinuro sa atin, dapat may aim tayo. Diba? Pag sinabi natin bullseye, dapat may aim tayo. Acknowledge the missed target na magkakamali ka talaga. May mga pagkakamali ka talaga. Pero hindi iyon yung mapapahinto sa'yo. Doon pa lang magsisimula. Pangalawa, immerse in grace. Kapatid, walang katapusan, nag-uumapaw ang grace ng Lord. Lagi siyang willing na i-restore ka, i-renew ka, at i-cleanse ka. And lastly, the M, multiply in impact. Yun yung bullseye natin, ipakilala si Lord sa iba. Pwede po ba sa mga oras na to, pipikit po tayo. Kakausapin natin ng Lord kung kinakausap ka ni Lord na umamin, mag-repent. Huwag mong pigilan, kausapin mo ang Lord. Kapatid, kakatagpuin ka niya. Hindi aksidente na narinig mo to. May ginagawa si Lord sa mga oras na to.
umamin. Mahirap to, hindi to madali. Pero kapag ka nagawa natin, dun palang aayos yung aim natin. Dun palang matatama yung target natin. Kapatid, listen to me. The moment na umamin ka, mararanasan mo ang grace ng Lord sa buhay mo. Pwede po ba lahat po tayo tatayo? Lapit ka sa Lord, manalangin ka. Lapit mo, umamin ka sa Lord. Kapatid, iniimbitahan ka ng Panginoon na maging honest, lumapit sa Kanya. Mahirap ang may tinatago na kasalanan. Ihilahin ka nito pabalik sa dating mong pagkatao. Pero this time, the Lord is inviting you na akin na yan. Ibigay mo na yan sa Panginoon. Hirap ka na, ibigay mo na sa Lord. Kung may kasalanan kang kinikimkim, guilt na hindi mo mabitawan, naging bahagi na lang siya ng buhay mo, lumayo ka sa Diyos, ito na yung moment na huwag mong ipagpaliban. Hallelujah. Precious blood of Jesus Christ, oh come to the altar. Bilang response po sa salita ng Lord, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Papurihan natin siya. Was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Let me pray for you. Hallelujah. Lord, Panginoon, salamat po sa ginawa mo sa amin ngayong gabi. Lord, salamat kasi naniniwala po ako may inayos ka pong puso sa araw na to. Lord, salamat po sa salita mo. Salamat po kasi Lord, hindi po namin to narinig for us to makondemn kami, Panginoon. Lord, narinig namin to kasi gusto mo kaming i-rescue, gusto mo kaming i-restore, gusto mong umayos kami, Panginoon, para mas lalo kaming mapalapit sa iyo, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa ginawa mo, Lord. This time, we surrender everything to you, Panginoon. Lord, yung mga sin namin na pinilit namin itago, ibaon, Lord God. Lord, salamat kasi, Lord, naibigay na po namin to, Panginoon. Lord, this time, patuloy mo kaming bigyan ng repentant heart, Panginoon, na Lord, if there's anything na kailangan namin ihingi ng tawad, aminin sa iyo, Lord God. Lord, ikaw yung mag-impress nito sa puso namin, Lord God. Lord, you know us very, very well, Lord God. Alam mo yung nilalaman ng puso namin. Alam mo yung tunay na nararamdaman namin. Alam mo, Panginoon, kung kailan kami nagkukunwari na okay. Kaya naman po, Lord, this time, tulungan mo po kami na makabalik sa iyo, Panginoon. Lord, may we find the right aim, Lord God, this time. Lord, this time, tamang aim na, tamang target na, Lord, na ma-hit namin yung bullseye na binibigay mo para sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig mo. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Lord God. Lord, patuloy ka po namin makilala, patuloy ka pong maranasan sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, Lord God, na nag-uumapaw, sa iyong grasya na unlimited para sa aming lahat, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Pinapapurihan ka po namin, itinataas, tinadakila. And this is our prayer in Jesus' name.
Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin.